morning, ito yung pool ng client natin, yung follower natin. Ang problema ng client natin is hindi lumilinaw yung pool. So, we have to check yung plumbing niya, we have to check yung filtration system niya, we have to check yung buong sistema niya rito para at least matukoy natin yung problema. Pero unang-unang i-check ko bago ako pumunta syempre sa yung munang filtration system. So, tara, check natin. Ito yung filtration system nila. So, unang reklamo, hindi lumilinis. So, titignan natin kung anong laman nito. And tignan ba natin, sinukat natin kung pasok tong motor niya at saka yung filter niya sa laki ng pool niya. So, basically, technically, pasok naman. Ang problema lang, hindi nga niya mapalinaw. Tignan natin kung anong laman ito sa loob. Yung check natin. And then, meron pa silang mga kino-complain dito. Ayun nga, ito, mahirap ng pihitin, masakit na sa kamay. Para mailipihit yan, pinupukpok pa ng martilyo. Hindi dapat ganyan. Saan ka nakakita, dalawang motor, iisa lang ang linya ng higop. So, ewan ko, yung nag-iisip yung gumawa nito. Kasi, bakit ka maglalagay ng ano rito? So, ang nangyayari ngayon, hindi nila, pag umaandar to, hindi pwedeng hindi umandar to. Kailangan umandar din to. Kasi nga, nag-aagawan ng higop. Para daw kasi sa heat pump to. O sa heater nila. So, medyo, di yata naiintindihan nung gumawa yung basic plumbing So, bakit yan nilagay dito? Anyway, susolusyonan natin yan, ayusin natin. And then dito naman sa na to, sa mga higop niya, may mali dun sa kasi yung infinity drain niya, iisang piraso lang yung tubo. Tignan natin kung ano magagawa natin dito. Hindi na rin nila makontak yung gumagawa nito, o yung gumawa nito. Naghahanap na sila ng ibang solusyon sa problema. And nandito pa lang tayo sa issue ng plumbing and equipment. Wala pa tayo dun sa issue ng structural kasi yung structural nila, hopefully sana mali ako. Okay, ito yung mga times na sana mali ako. So dito, ayusin natin to, yung plumbing nito, dito sa pump room, i-organize natin. And then yung media nito, i-check natin. Pero may duda ako na may mali yung nilagay na media dito sa loob. So we will try muna na palitan to. Ngayon kung talagang hindi kinakaya, kasi naka-deep well sila rito, kaya yung tubig mabilis iba ang color. Kaya kailangan talaga pag ganito, malaki talaga ang filtration mo. Kaya naman ito, ang problema, matagal nga lang. So, ang concern lagi ng client pagkatapos gamitin is hindi na lumilinaw kagad. So, titingnan natin kung anong pwede natin gawin dito. Pero ito, definitely, maling-mali yung setup nito. Bakit kami dalawang motor sa iisang linya? Okay? So, parang kang nagtatagwar dito. Dapat walang ganito. Kung sino man yung gumawa nito, hindi pinag-isipan to. So, malaking kalokohan. Anyway, tignan natin kung anong gagawin natin dito. So, ayan, ito, sabi nung client sa atin, may graba sa loob. Okay, ano yan? White sand. White sand? Oh. Literal na Buhangin. buhangin. Yung pang yung pang palitada. Palitada. Ayan. Hindi ko nire-recommend na nilalagyan ng graba yan. So, meron tayong proper na media na nilalagay dyan para mas maganda yung filtration niya. Sir, naririnig mo yung motor mo? Anong warranty nito sa ilang buwan pa lang to So, tunog ng padisgrasya na yan, tunog na yan. Hindi dapat ganyan ang tunog na yan. Pag mahina ang kuryente, ibig sabihin sir, napopwersang kumaandar to. Ang problema sir, yung tunog na to, may tama ko natin ito. Hindi ko alam, in due time, ako bibigay ito. Ito yung mga portable na ginagamit. Hindi namin nire-recommend to Band-aid solution lang to. So, mamumblema ka lang din dito katagalan. Kasi hindi mo na-solve yung issue So, ang ginagawa rito, pinapatong lang sa ibabaw So, it doesn't solve the problem. So, eventually, magiging problema lang din to. Ayan, ito yung inan natin ng isang araw. Kung naalala nyo, yung nire-plumbing natin. Tsaka pinalitan natin ng media. Kita nyo yung pagkakaiba, mas organized, mas maayos. So, mas madaling intindihin ngayon kaysa dun sa dati nila. So, return fountain yan. So, naka-bypass na rin to para sa heat pump nila. So, ayan. Basically, naka-ready na lahat.
At mas madaling makakilos ngayon dito, mas madali nilang ma-operate to, at mas madali nilang maiintindihan to. So tayo, ganun ang practice natin. Gusto ko laging mas madaling maintindihan. Caretaker man yan or owner, mas madaling maiintindihan pag ganito yung setup. Okay? Mas practical to. So, ang complaint niya rito, hindi nakakalinis ng maayos yung filtration niya. So, pinalitan natin ng media natin. Tapos, nahirapan na silang pihitin yung mga ano kasi magulo na yung plumbing. So, ngayon susubukan natin paandarin to gamit yung filtration natin at gamit din yung mga chemicals natin. Pinipilapan na natin yung jacuzzi. Inuna natin pilapan to para at least makita natin kagad yung magiging itsura niya saka kung maliwanag yung nilalabas ng filtration system. So ayan, ang ginawa natin dito, dito muna natin pinadaan yung return ng tubig para makita natin kung lumiliwanag ba yung tubig. Kasi pag ihalo mo kagad dito, di mo makikita. So ayan, nakita natin yung difference ng tubig nila. Maliwanag yung dito, dito. Hindi ano. So wala pa tong treatment ha. Hindi pa to nalalagyan ng chlorine at hindi pa to nalalagyan ng ibang chemicals. So ayan, okay na tayo dito. Very happy yung client natin. Napaka-organized, napakadaling intindihin. At napalitan na rin natin yung media nito. Medyo yung motor niya na Hayward, wala pang isang taon, medyo maingay na. Pero again, that's a different story. Kailangan niya makipag-usap sa supplier niya regarding dito. So tayo, all set na tayo dito. Nagawa na natin ng tama yung mga kailangan gawin dito. So kung gusto mo ng ganito kaayos, ayaw mo na sakit ng ulo, alam mo na kung sino hanapin mo. Ito ulit si Tito Sai at your service.